natay mga bisita dili no, friendly ta, dili wala on nato ng mga dili mayo nga mga attitude kay ang katuyuan sa katawan sa Dios nga mao ang simbang Katoliko kaluwasan gyud sa tanan. Hinungdan nga usa ko sa makigbisog nini kaya ko binunyagan man aron makatabang ko sa ako makaigsunang mga Katoliko nga malig-on ug magpabilin sa simbahan nga iya sa Ginoo ug sila nga nimulag sa simbahan nga mao ang mga protestante na makasabot po sila, malamdagan sila ug mahibalik sila sa matuod nga simbahan. Kay ngato dinhi mga igsoon kamatuoran no, dili pasakitay do pero sakit manginang pulong sa Ginoo hait man, so wala tay mahimo diha. So do natay bisita nga mga naisibinti Adventist no, ato ning hinabion niya bisag ato ra po ning sabto ni ato igsoon na yang kinaiya nga mo insisyon niya di na usahay mo basag Bible ato ginang sabton kay ang tilod nga simbahan kinahanglan man nga magpailo mapaubsanon dili mapaitason kay iya gutas Ginoo pero sa mga tilokon sa tao abo lang kuya o kay mo insist bisag di mao. So wala mga igsoon ha, so kadto kaigsoon ng Katoliko nga gusto bato ni akong katinawan kay giguan ko ni kay aswata yamsin nganong nahimo na ko ning maong katinawan tungod kay nabalaka ko sa mga kaigsoonang Katoliko nga dili kasabot og Ingles nga kay daghan mang mga libro nga nindot kay basahon sa simbahang Katoliko nga sinulat sa mga pare obispo pero unsaon na lang tong dili kasabot og Ingles mo nang ako nagbuhat ko katinawan binisaya o mga igsoon ang mga apostoles wala toy mga grado pero nagsulat sila mga libro kay gigamit sila sa Ginoo. So ako kinasing-kasing man akong pagpanglagad so tingali gigamit po ko sa Ginoo no. So para sa hapon grabe tong biatak gahapon sa simbahan niya pangutanon unsa day pundok nag bautismo nimo bro aron na magkakay Holy Spirit wa gyud mo tugan ay nilakaw na lang wa gyud mo tugan sa pundok nag bautismo niya. So na daw siya saya ang Holy Spirit pero wa gyud mo tugan. Kani pangutana ni Richard Bernardin Bilarde o yang i-share ang ato ning unahon no kay basig matabunan na ni Revelation 17:1 to unsa masabot ni Brad ani tumasahon ha kay aron dili siya magmahay 17:1 to ang daotang babae. So study gyud brother ha, study gyud brother kay ayaw padala ng imong founder o kanang pastor kay mga sorry kayo mini man na sila nga magtutudlo pero daotan ba ilang kinabuhi nibelta mo istorya na kay sala man na pero sila pagka magtutudlo mini ba sila mini gina kay ang mga pari lang ang tinuod nga magtutudlo. Gingon din unya usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan miduol ka nako umingon dali nga ri og pakit-on ko ikaw unsaon pagsilot ang daotang babae nga mao ang dakong syudad nga anaan mahimutang duol sa mga suba nakikilawa sa mga hari sa kalibutan nining daotang babae og nangabubog ang katawan sa kalibutan tungod sa ilang pag-inom sa bino sa iyang pagkabigaon. Ang gipasabot din mga igsoon ang Babylonia study gyud sa history we study gyud about sa whole book of Revelation no. So ang Revelation mga igsoon ang panguna-una magod sa mga protestante propesya ni no. Dunay propesya pero panghitabo ni sa unang panahon nabala sa Bible mo ni ko lang nimo Brother Richard ang Revelation kabahin ni sa naitabo na o sa umaabot nga kinabuhi sa Christian religion ha nga mong gituko ni Lord Jesus na utong basahon ang ipadayag 1:19 unsay kaingon sa Ginoo unsay gipahayag sa Ginoo kang sanuan isulat ang mga butang nga imong nakita gilaliman ka isulat ang mga butang nga imong nakita so past tense ang nahitabo karon o ang mahitabo niya. So ang Revelation ang unod din nahitabo na o umaabot pa. So kinin giskutan din sa 17:1 to about sa bigaon nga babae nagpahayag ni sa Babylonia dili sa Christian religion kaya ang Christian religion founded by Lord Jesus mana nga nailan sa pagtawag og Roman Catholic Church. So saan man ang imuhang interpretation paghaom pero tungod kay protestante ka ingon anang imong panguna-una ug tungod kay protestante ka wala kay nahibaw-an sa hustong pagpasabot sa Bible nganuan ang may katungod lang mo ang yatagan sa Ginoo gahom mo pasabot sa iyang pulong ang iya lang gitukod nga simbahan wala na lain
So kung ang imong simbahan mini na pundok sa reliyon kay tinukod og tao, di wala ka kasabot sa Biblia. Lisod magayo mo ingon ta nga ang gitukod sa tao mo'y makasabot sa Biblia, ang gitukod sa Ginoo dili kasabot. Pagkalisod na kayo ana sabto doy. Lisod kay natuuhan. Wala mga isuon. So ako mga isuon ako ikuan ha. Nganong maghago magigugwali din eh. Kapoy ning magwali. Ako pila na ka kadlawon ko nigsimbag sa iyo. Kapoy. Pero nganong akong pagbati na magidin eh. Kana tungod kay mga isuon, ang misyon manggod sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, maluwas ang tanang tao. O since binunyagan ko, kabahin ko sa maong misyon. O gipahayag yun na sa malang kasulatan nga ang nagwali maluwas o ang mamati. Ato basahon mga isuon ang 1 Timoteo 4:16. Unsay kingon din eh. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, ug buhata kini kanunay kay niining pagiha. Maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Sumwali jud ko dinhi ipamasin nga sa akong pag-anhi dinhi naay usa ka igsuon akong Katoliko nga maligon. Naay usa nga Katoliko nga bibiya mabalik sa simbahan. Mao na purpose nako dinhi. Wala na lain. Ang Ginoo nasayod sa ako ang kasing-kasing, nasayod sa akong una-una. So kung unsay akong isulti, mao na ako ang gibati. Now, buot ba sa Ginoo nga maluwas ang tanang tao? Hinungdan nga ang simbahan, nakigbisog, nagpaubos, mag-uptake sama sa bitin, pero malumo sama sa salampate, isunod nato nagbasa. Kay buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao. Ato masahon ha? 1 Timoteo 2:3-4. Maayo kini ang makapaymot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tao o may balo sa kamatuoran. So ang simbahan buot nga maluwas ang tanang tao. So kamo nga naa sa mga sikta, kamo nga mga pastor nga naa sa mga sikta, bisag miatak mo sa Iglesia Katolika, ang simbahan na ninguha gyapon nga maluwas mo. Ang simbahan na ninguha gyapon nga makasabot mo. Ang simbahan na ninguha gyapon nga makita niyo ang kamatuoran. Now, akong talking about kamatuoran, akong basahon ning gipa-explain sa akong igagaw nga protestante na. Nakoy igagaw nga pastor, no pastor ni, igagaw na ko ni. Nani sa Zamboanga del Norte Kapuyo. So nagtanaw siya sa akong live hapon, niya iyang gi-share ni unsa may gipasabot ani. So gaw kung nagtanaw ka karon, ako ni explain aron makasabot mo ka, no? Nya pastor ra ba ka? Sorry kayo kay ang pastor sa mga sikta mini gina nga magtutudlo gaw. Mini gina, no? So nanubag ko sa Facebook mga ison ha. San Mateo 16:18, iyang gipasabot bote pasabot nga dunay gitukod ang Ginoo nga iglesia. Murag ang pundok ani nga akong igagaw, iglesia sa Dios. San Mateo 16:18. So mo na ha. Mo na gipa explain ako sa ako ang igagaw nga pastor nasa Zamboanga del Norte. So, diragaw, no? Kingon din eh. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, gibabaw ni Nimbato, tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog ni ini. So, kaniya kong igagaw, taga Zamboanga pastor, kuan ni siguro siya, iglesia sa Dios ni, no? Tingali, sakop di siya ni Ili Soriano or unsa pa ning iyang pundok do daghan namang migamit sa ngalang iglesia sa Dios. Now, Mateo 18:17 iya sang ipabasa ato basahon. San Mateo 18:17. Unsa may gipasabot dinhi? Nyara. Okay. O kung dili gayon siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. O kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. So I think gini nga akong igagaw nga pastor, kuane membro din sa iglesia sa Dios. 1 Timoteo 3:15 naghapoy word iglesia. So iglesia sakop yun Soriano ni ako igagaw siguro, no? Ato masahon na limbungan po ni brother Soriano ni ako igagaw. 1 Timoteo 3:15. Apan kon malangan ako kini sulata mao'y magtudlo kanimo kun unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Now, pastor, kung nagtanaw mga karon
kining iglesia din mao ni ang mikaylap sa tibuok kalibutan nga gipanguluhan ni San Pedro. Dili ni mao ang gipanguluhan o giparehistro ni Eli Soriano nga tingali mo imong gipasakupan. So ang iglesia ani mo ni gipanguluhan ni San Pedro nga gidumalag mga pare. So wala mo ilabot ani. Nangutlo lang mo diha pahaom-haom, pasibo-sibo aron kunuhay na amoy basihan sa inyong pagpanudlo diha sa balaang kasulatan. Pero ang inyong gihimo o pastor panglimbong lang. Sorry kayo bro, no? Agaw. Ako lang kami ampo, no? So, sa pangutana din So, Richard Velarde, no? Okay. Revelation 1:18 na po, yang gigamit, no? So, saya sa atong sundo, no? Okay, Matthew 28:18. Napaday siya. So, Matthew 28:18. So, unsa na Brad Velarde, unsa na sikta ng bautismo ni mo, bro, no? San Matthew 28:18. Maulaw na ba mo motugan na ninyong sikta? Kung ako'y pastor ninyo, football yun mo dito. Gahapon, sa utsa o pangutana, din yun motugan. Kung na atong pastor gahapon, football gito. San Matthew 28:18. Sa may point mo din brother. Midol si Jesus, umingon kanila, gihata ka na ko ang tanang gahom sa langit o sa yuta. So, paminaw ko ni si bro, murag. Makaingo man punta katoliko ni kay iyang gigamit katoliko man pero gigamit man siya ganiya sa 17 Revelation 1:2. So protestante ni siya, no? Okay. Revelation 1:8. So sa man ay point ani ni mo brad, no? So sa gingon din 18. Ako ang buhi, namatay ako, apan tanawa buhi ako, og dili na gayon mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon o ang Hades. So, dili ko siya. Klaro Brad Velarde, kung unsa ka, no? Katoliko ba ka? Kay mo ramang ang imo ha? Or nang-squat ba lang ka din dili ka katoliko, pero imong gi-squat ning mga imong ipabasa. So, na yung mga punta na? Bro? Sige, unsa man na bro? Tumago na to na tanan, no? So, kung na yung mga utana din si kanang si Binte, si brother, basig mangutana siya. Friendly man ta, no? So, unsa man Markel Bea. Si okay. Kamo jud di ay mga parisiyo. Sige gwali pero wala sa kamaturan, sige Bible pero dili kasabot. Unsa day sikta nimo Brad Bilya, no? Unsa day sikta nimo bro? Pataka na kagbasa sa Revelation, dili mao. So unsa day sikta nimo nga kamo may husto? Dili kami kamao sa mga 7 numbers diha. Dili kani kamao sa mga 7 numbers diha. So unsa may sikta nimo brad? Si Jares Tamos na inyong Dios. Makasasal okay. Nakuha nimong tulubagon brother oy, piki man imong sikta pundok nagbautismo nimo nya butang-butangan ninyo ang katolik. Wala mo sa husto. Ang natao sa Disyembre 25 si Tamos mao na ang inyong kasanayan. So wala gyud kulang ato ibat-bata. Sa tinuod wala mo kailan ni Kristo bisan asa gani sila mo abot kay walay simbahan. Los-los at tanawa. Kana nga word los-los nagpayag na nga satanic lang namutana. Once na mo gamit ka inana nga word nagpayag na nga anak ka sa yawa. Atong basaw na bagay giingon ni Lord Jesus nga anak sa yawa. Sorry kay brother ha pero sa imong sinultian nga los-los nagpayag na nga imong amahan si Satanas. Ato basaw na? Ingana nga words, ako naglikay ko kay dili man na iya sa Ginoo sa yawa man nga words. So, nakailan na noong ko niya nga iya siya sa yawa kay tungod sa iyang words. Ato basaw na? Unya ato basaw nang iyang giingon nga dili Disyembre 25 na tao ang Ginoo. Si Mitras, si Tamo, si Mitras, ang Sol Invictus, ang Concord San. San Juan 8:44, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tingwa sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad sa sinugdan. Wala gayon siya modapig sa kamaturan, kay wala man kaniyang kamaturan. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang batak. So mo ni imong amahan brother kay ang imong word los-los napayag na nga satanic ang imong panguna-una, no? Ayaw. Pero dili man ka mabadlong kay once ka ang anak kani kasyawa, ang imong mga words mga bad words pod lalim ka los-los. So mga ikson,
Si Lord Jesus na tao siya Disyembre 25. Makompute na gamit ang Biblia. Recorded sa history. 185 AD. 185 panginoon sa kalibutan. Gisaulog na ang birthday ni Lord Jesus. Unya, kinsa man ang nagsaulog sa tuig 354, 351 to 354. Si Mitras, kinsa si Mitras? Diyos, sa ulog po siya o Disyembre 25. Pero asa yung una, Christian o pagano? Ang Christian, nagsaulog na 185 pang-edad sa kalibutan. Pila edad sa kalibutan ron? 2025. Laliman mo, 2025 na ang edad sa kalibutan niya. Sa nag-edad pang kalibutan o 185, ang mga Christians nagsaulog na sa birthday ni Lord Jesus. Ang mga pagano dito na nagsaulog pag-edad o 354. Kulang po din sa history lagi. Basta protestante, kulang sa history. Sorry kayo ha. Kulang mo sa history. Or, dili lang mo mudawat sa history. Now, magbato na itong balik how to compute sa December 25 gamit ang Bible. Mga igsoon, na tao, adwa lang kasantos ang isaulog sa mga Christians ang ilang adlaw na tawhan. Ang una, si Santa Maria. Ikaduha, si San Juan Magbubunyag. Duha ka santos, but pasabot, wala abot si Lord Jesus. Kay Diyos, ba't siya ka nagpagkatao? Ang question, nganong gisaulog man sa mga Christians ang pagkatao ni San Juan Magbubunyag? Ngano? Aron gamiton sa pag-compute sa Disyembre 25 nga natawhan ni Lord Jesus. According sa Bible, si San Juan Magbubunyag sa diyang naapa siya sa tiyan sa iyang inahan, magulang siya ni Lord Jesus og 6 kabulan. Ato basahon ang San Lucas 1:26. Ato basahon ha? Okay. Gingon din Kani mga sikta mangod nang sila mo'y parisiyo, sorry kayo ha, sila mo'y parisiyo, nga naman, sabay labot nila sa nasulat sa Biblia, nga dili man sila mao ang gituko ni Lord Jesus. Kung naay mo subak, i-prove ninyo nga kamo ang gituko ni Lord Jesus, aron kamo mo'y husto sa inyong giingon nga pagsabot sa Biblia. Now, sa Lucas 1:26, sa ikaw-nom kabulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batanong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Nasa mensahe. Pero before that, kuhao nato ang pizza kanus agi panamkon si San Juan Magbubunyag sa iyang inahan nga si Santa Elizabeth. So, natao si San Juan Magbubunyag John 24. So, muatras tag siyang kabulan aron makuha nato ang pizza sa iyang sa pagpanamkon niya sa iyang inahan. So, John 24 paatras, May 24 isa, May 24 paatras, April 24 duha, April 24 paatras, March 24 tulo, March 24 paatras, February 24 upat, February 24 paatras, January 24 lima, January 24 paatras, December 24 unom, December 24 paatras, November 24 pito, November 24 paatras, October 24 walo, October 24 paatras, September 24 siyam. Buot pasabot, gipanamkon si San Juan Magbubunyag ni Santa Elizabeth September 24. Now, magulang man siya ni Lord Jesus o unom kabulan na napa siya sa sabakan sa iyang inahan na si Santa Elizabeth. So, kuwao na to ang pizza unsang pitsaha o bulana miadto si San Gabriel kang Santa Maria. So, gipanamkon si San Juan Magbubunyag ni Santa Elizabeth September 24. Magulang man siya kunom, sumuyap ta kunom kabulan. Or mahibawa na to ang pizza pag-anto ni San Gabriel kang Santa Maria. So, September 24 to October 24 isa, October 24 to November 24 duha, November 24 to December 24 tulo, December 24 to January 24 upat, January 24 to February 24 lima, February 24
to March 24 unom. So miniadto si San Gabriel kang Santa Maria March 24. Unya mga igsoon, alang sa inyong kasayuran, ang pagkabyo og pizza sa mga Hudiyo 6 to 6. Unya, for example, unyang alas 6 sa gabi, Lunes na sa mga Hudiyo. That is why ang mga Sabadista, Birnis pa sa alas 6 sa gabi, manimba na sila, kay nagpaka-Hudiyo man na sila. Gisundo pa nila ang sa mga Hudiyo. Now, pero sa ato ang pagkambyo na itong pizza, unyang alas 12 sa gabi, pag alas 12:01, Lunes na sa ato pero sa mga Hudiyo, unyang alas 6, Lunes na sa ila. Now, according sa history, sa tradisyon, nga mao ang kinabuhi sa simbahan, alas 6 sa gabi miadto si San Gabriel kang Santa Maria. Unya nag-istoryahay pa sila. Doon na pa'y conversation nga nahitabo. So, pagka alas 6 o 1 second, adlaw na ng upit sa 25 na. So, Marso 25 na pod si Santa Maria nagsabak ni Lord Jesus. So Marso 25 ngadto sa Abril 25 isa. Abril 25 ano makuha na to ang pizza sa pagkatao ni Lord Jesus. Kaya according sa science o sa simbahan, kay daghang kayong sayantist sa simbahan Katoliko. Kung musilsta sa simbahan Katoliko, daghang obispo nga sayantist, naay mga pari nga sayantist. So, kuhaon na to ang pizza, ang pagkatao ni Lord Jesus. So, Marso 25 ngadto sa Abril 25 isa. Marso, Abril 25 ngadto sa Mayo 25 duha. Mayo 25 ngadto sa Hunyo 25 tulo. Hunyo 25 ngadto sa Hulyo 25 4. Hulyo 25 ngadto sa Agosto 25 5. Agosto 25 ngadto sa September 25 6. September 25 ngadto sa Oktubre 25 7. Oktubre 25 ngadto sa Nobyembre 25 8. Nobyembre 25 ngadto sa Disyembre 25 siyam. Mauna mga igsoon, unya recorded na nag-edad pang kalibutan 185 nga ang mga Christians opisyal na natala sa kasaysayan nga nagsaulog silang Pasko sa nag-edad pang kalibutan og 185. Unya supakon lang ta ning mga sikta. Muna mga igsoon, tuon yun mo. Tuon yun mo, mga kaigsonan ko nga membro sa mga protestante. Kay gawas na, delikado ang inyong kaluwasan, kobrahan pa mo 10% sa mga pastor. Nga wala sila ilabot sa mukobra o 10%. Mauna mga igsoon. So, Disyembre 25 na tao ang Ginoo. So, saan man nato pagingon nga paganism na nga celebration na Christian man ang nagsaulog na. Kumutan ata sa history, ang mga pagano 354 na record nga nagsaulog po sila o kapistahan o birthday ni Mitras nga Disyembre 25. Sol Invictus Unconquered Sun sa English nagsaulog sa mga pagano Disyembre 25. Nganong ingon anak man sila? Kay gusto nilang bungkagon ang Christian religion. Mauna mga igsoon. Pero ang simbahan, since si Lord Jesus mo ang tinod nga kahayag, mao nang nabuntog gihapon ang Sol Invictus. Ato basahon ang San Juan 8:12. Gingon din nga si Lord Jesus ang tinod nga kahayag. So napildi ang Sol Invictus. Unya si Jesus mingon na usab kanila, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi ug dili na gayon maglakaw diha sa kangit-ngit. Sa gingon ni Lord Jesus, ako ang kahayag sa kalibutan. So, hinay-hinay pong nabuntog sa Christian ang mga deity sa paganism, nga one of which is si Mitras and also ang Sol Invictus, Unconquered Sun. So, mga isontoon lang yun.